Naranasan mo na bang matapos ang isang pag-uusap at pagkatapos ay paulit-ulit itong balikan sa isipan mo, iniisip, sana sinabi ko to, o bakit hindi ko naisip ang mas magandang sagot? Hindi ka nag-iisa. Madalas nahuhulog ka lang sa agos ng mabilis ang pag-iisip at hindi makasabay ang bibig mo sa nais iparating ng isipan mo. Nakakainis at nakakadismaya ang pakiramdam na alam mong may gusto kang sabihin, pero parang hindi makalusot ang mga salita mula sa pagitan ng ideya at ekspresyon. At habang paulit-ulit itong nangyayari, unti-unti ring nababawasan ang kumpiyansa mo sa sarili. Hanggang sa dumating ang puntong naniniwala ka na lang na ang malinaw na pakikipagkomunikasyon ay hindi mo talaga forte at marahil kailanman ay hindi magiging. Pero ang malinaw na pagsasalita ay hindi isang bihirang talento na para lang sa mga pinapalad. Isa itong kasanayan. At tulad ng kahit anong kasanayan, maaari itong linangin hindi sa pamamagitan ng mga madadaling trick o shortcut, kundi sa paghubog ng tunay na lakas mula sa loob. Ang stoic na paraan sa malinaw na pakikipag-usap dito, pumapasok ang stoicismo. Ang pilosopiyang stoic ay hindi nangangakong magiging kahanga-hanga ang tunog ng mga salita mo. Sa halip, tinuturuan ka nitong magsalita ng totoo, tapat sa sarili mo, sa iyong iniisip at sa kasalukuyang sandali. Kung gusto mong ang mga salita mo ay maging matalas na kasangkapan at hindi pabigat na malabo, dito ka dapat magsimula. Pagbubukas sa kalinawan ng pananalita. Naranasan mo na bang parang puno ng mga ideya ang isip mo, ngunit pag binuksan mo ang bibig mo, lahat ay nagkakagulo? Parang nabubulol ka sa sarili mong mga salita at ang mga iniisip mo ay umurong bago pa man tuluyang mabuo. Ang tanging nagawa mo na lang ay ang maghangad na sana'y naipahayag mo nang malinaw ang lahat, gaya ng pagkakaayos nito sa isip mo. Pero sa halip, pinili mong manahimik, hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil natakot ka, takot na magkamali, na magmukhang katawa-tawa o makita ang mga tingin ng ibang nagsasabing hindi ka sapat para magkaroon ng sariling tinik. Itinuturo ng pilosopiyang stoic na ang takot ang siyang pumipigil sa atin na kumilos batay sa katuwiran. Ang pagsasalita ng malinaw at may kumpiyansa ay bunga ng isip na maayos at disiplinado, hindi ng isip na nababalot ng kaba o ego. Ang pagiging mahusay magsalita ay hindi nagsisimula sa bibig, kundi sa isang malinaw at panatag na kaisipan. Kapag magulo ang pananalita mo, hindi ito palaging kakulangan sa kakayahan, kundi senyales na magulo rin ang iniisip mo. Parang palengke na walang ayos o sistema. Walang makakabenta sa isang pwesto na puro kalat. Kapag sobra mong iniisip kung paano huhusgahan ng iba ang bawat salita, nawawala ang focus mo sa tunay mong gustong iparating. Doon mo nawawala ang kontrol. Paalala ng mga stoic na dapat mong pagtuunan lamang ng pansin ang mga bagay na kaya mong kontrolin. Sa pakikipagkomunikasyon, hindi mo makokontrol ang magiging reaksyon ng iba, pero makokontrol mo ang layunin mo. Isipin mo ang isang mahusay na tagapagsalaysay, hindi dahil sa magagarbo niyang salita, kundi dahil natural na dumadaloy ang kanyang pananalita. Ang ganitong kalinawan ay nanggagaling sa pagbitaw sa presyong kailangan mong magmukhang magaling at sa halip ay pagpili na magsalita ng tapat. Para marating ito, kailangan ng maingat at tuloy-tuloy na pag-iensayo. Ang bawat pagkabulol o kabiguang makahanap ng tamang salita ay hindi kabiguan kundi isang uri ng feedback mula sa realidad mismo. Ang pinakamahigpit ngunit patas na guro, ayon sa mga stoic. Isang simpleng paraan ng pagsasanay ay ang paglarawan ng iyong araw-araw sa pinakamalinaw at pinakatapat na paraan. Huwag lang sabihing, pagod ako. Sa halip sabihing,
Pakiramdam ng katawan ko ay mabigat dahil sa hindi magandang tulog kagabi at hindi pa handa ang isip ko na harapin ang araw. Sa ganitong paraan, tinuturuan mong maging mas sensitibo ang iyong isip sa mga detalye at mas malinaw nitong mailarawan ang katotohanan mo. Gaya ng panday na unti-unting nililinis ang bakal mula sa mga dumi. Siyempre, may mga pagkakataong hindi talaga lalabas ang mga salita. Nariyan ang ideya, pero parang hindi ito maipahayag ng buo. Para kang pintor na may ideya pero kakaunti lang ang kulay sa paleta. Makakapinta ka pa rin, pero kulang sa lalim ang imahe. Ang mahusay na pananalita ay hindi lang madulas. Ito'y eksakto. Ginagamit ang tamang salita para dalhin ang tagapakinig sa emosyonal na ritmo na nais mong iparating. Kaya ang pagpapalakas sa kakayahang magsalita ng malinaw ay dapat kasabay ng pagpapalawak sa bokabularyo mo. At diyan mismo tayo patutungo sa susunod. Pagpapalawak ng iyong bokabularyo. Isipin mong ikaw ay nasa gitna ng isang bagyo ng galit. Sumisirit ang emosyon at rumaragasa ang isip mo sa mga kaisipang sabik ng kumawala. Pero pag binuksan mo ang bibig mo, ang lumalabas lang ay parehong luma at paulit-ulit na mga parirala, parang sirang plaka. Sa sandaling iyon, hindi ka natatalo dahil mahina ka, kundi dahil kulang ka sa mga salitang kailangan para sabihin ang tunay mong ibig sabihin. Kapag wala kang salita, nai-stuck ang pag-iisip mo. At kapag ganito na ang nangyayari, nawawala na ang kontrol mo sa sarili. Itinuro ng mga Stoic na ang pagmamay-ari sa buhay ay nagsisimula sa pagmamay-ari ng iyong pananalita. At ang pagmamay-ari sa pananalita ay nagsisimula sa kakayahang maipahayag ng eksakto ang nararamdaman at iniisip mo. Ang bokabularyo ay hindi palamuti, ito ang gamit ng isipan. Ang taong mayaman sa bokabularyo ay tulad ng bihasang manggagawa na may tamang kasangkapan para sa bawat gawain, pukpok, higpit, putol. Ang taong kulang sa bokabularyo, sa kabilang banda, ay parang may martilyo lang. At kapag martilyo lang ang meron ka, lahat ng problema ay mukha ng pako. Doon ka nagsisimulang magsalita ng masyadong simple, masyadong prangka, o paikot-ikot na walang patutunguhan. Ang kabalintunaan, ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugang kailangan mong gumamit ng komplikadong salita. Pero ang paggamit ng tamang salita ay laging nakakakuha ng pansin. May mga praktikal na paraan upang mapalawak ang bokabularyo, pero lahat ito ay nangangailangan ng pagsisikap. Hindi kusang dumarating ang mga salita sa iyo. Kailangang habulin mo sila sa tunay na buhay. Magbasa ng mga aklat, hindi lang para matutunan ang mga salita, kundi para makita kung paano ito gumagana sa loob ng isang kwento. Magbasa ng blogs, artikulo, mga sulat, anumang nakasulat sa wikang nais mong paghusayan. Kapag may bagong salitang nakita, hulaan ang kahulugan nito batay sa konteksto. Pagkatapos ay kumpirmahin sa diksyonaryo. Ang munting sandali ng aha. Kapag naintindihan mo ang isang salita at naging parte na ito ng iyo, ay makapangyarihan. Mas malalim na paraan ay ang pag-aaral ng mga ugat ng salita. Kapag alam mong ang bene sa Latin ay nangangahulugang mabuti, mas madali mong matandaan at mahulaan ang mga salitang tulad ng benefit, benevolent, at benign. Ang mga salita ay hindi na lang hiwa-hiwalay na piraso, kundi nagiging bahagi ng isang buhay na sistema kung saan ang bawat bagong salita ay parang susi sa mas marami pang kaalaman. Pero ang kaalaman ay hindi sapat. Kailangang gamitin mo ito. Kapag may natutunan kang bagong salita, subukan mo itong isingit sa pang-araw-araw mong usapan. Gawin mo ito hindi para magyabang, kundi para malaman kung tunay mo nga bang naunawaan ito. Ang pagkakamali ay hindi ang tunay na problema. Ang pag-iwas sa pagsubok
ang siyang pumipigil sa iyong pag-unlad. Ang tunay na tanong ay hindi kung ilang salita ang alam mo, kundi kung ilan sa mga ito ang ginagamit mo upang maunawaan ang iba at upang maipaintindi mo ang sarili mo sa kanila. Kapag nahanap mo ang tamang salita, hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Kapag naipangalan mo ang isang damdaming hindi maipaliwanag ng iba, nakakamit mo ang kanilang tiwala. Iyan ang tahimik na kapangyarihan na itinuturo ng Stoicism. Hindi maingay, hindi magarbo, kundi eksakto at matalas. Kaya magsimula ka ngayon. Sa susunod na pakiramdam mong gusto mong magreklamo, subukang sabihin ito sa mas malinaw, mas tapat. Sa susunod na magalit ka, huwag kang sumabog o magkimkim. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang pangalan ng damdaming ito? Ang bawat bagong salita na iyong natutunan ay hindi lang dagdag sa diksyonaryo ng isipan mo. Ito ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng pagmamay-ari sa sarili. At kung seryoso ka sa pagbuo ng panloob na lakas, isang salita sa bawat hakbang, manatili ka at pindutin ang subscribe. Dahil dito, hindi kami nagsasalita para mang-akit, kundi para tumindig ng matatag. Ang pagsasanay sa aktibong pakikinig. May mga pagkakataong iniisip mong nakikipag-usap ka, pero sa totoo lang, hinihintay mo lang ang turn mong magsalita. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala, nangyayari sa mga meeting, sa mga personal na pag-uusap, at maging sa hapag-kainan. At kadalasang nawawala sa gitna ng palitan ng salita ang isang tila simpleng kasanayan, ngunit napakabihira, ang kakayahang tunay na makinig. Itinuro ng mga Stoic na bago mo mapangibabawan ang iyong mga salita, kailangan mo munang mapangibabawan ang iyong pananahimik, hindi ang uri ng pananahimik na walang ginagawa, kundi ang pagiging ganap na naroroon sa sandaling iyon. Ang aktibong pakikinig ay hindi lang pagtango, pagbibigay ng kunwaring interes, o paghahanda ng rebuttal. Ito ay ang kakayahang itigil muna ang sariling ingay sa isip. Ang agos ng mga tanong, gaya ng, ano ang isusunod kong sabihin? Tama ba yon? O saan kaya siya nagkakamali? At ituon ang buong atensyon sa kung ano talaga ang sinasabi ng kausap. Kapag marunong kang makinig, hindi mo lang naririnig ang mga salita. Nararamdaman mo ang emosyon, napapansin mo ang mga pag-aatubili, at nauunawaan mo ang mga bagay na hindi sinabi. Naniniwala ang mga Stoic na bawat emosyon at biglaang reaksyon ay dapat pinamumunuan ng katuwiran. Sa isang pag-uusap, ang pagputol ng salita, ang pagmamadaling humusga, o ang pag-aakalang alam mo na ang sasabihin ng kausap ay mga senyales ng isip na wala sa disiplina. Ngunit kapag ikaw ay nagtatanong upang linawin, kapag inuulit mo ang sinabi ng iba gamit ang sarili mong mga salita, hindi mo lang naintindihan ang mensahe. Nagpakita ka ng malasakit. Pinapakita mong nariyan ka. Isinantabi mo ang sarili mong ego upang magbigay daan sa isang tunay na pag-uusap. Ang isang pag-uusap ay maaaring maging espasyo kung saan tunay na nagkakatagpo ang dalawang tao o di kaya'y eksenang nagpapalitan lang ng monologo ang dalawang ego. Ang aktibong pakikinig ang siyang nagiging tulay ng komunikasyon tungo sa koneksyon. Pinapayagan ka nitong umunawa ng mas malalim, tumugon ng mas tama, at higit sa lahat, bumuo ng tiwala. Isang bagay na hindi mo makakamit kung nakikinig ka lang para makasagot. Balikan mo ang huling pagkakataong may nakinig sa'yo nang hindi ka pinutol, nang hindi ka pinangunahan ng payo. Ano ang naramdaman mo? Iyan din ang regalong maaari mong ibigay sa simpleng pagiging lubos na naroroon kapag may ibang nagsasalita. Hindi mo kailangan ng mga komplikadong teknik, kundi isang mahalagang ugali. Kapag may nagsasalita, patahimikin mo ang isip mo. Kapag gusto mong sumagot,
huminto ka sandali. Kung hindi malinaw, magtanong. At kung tingin mong naunawaan mo, ulitin mo gamit ang sarili mong pananalita para makasiguro kang hindi mo lang pinapakita ang sariling interpretasyon. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mong lumilinaw ang iyong sariling pananalita, hindi dahil natutunan mong magsalita ng mas mahusay, kundi dahil natutunan mong makinig ng tama. Ang kalinawan sa pagsasalita ay nagsisimula sa lalim ng pakikinig. At kapag tunay mo nang nauunawaan ang iba, isipin mo kung ano ang pwedeng mangyari kung sa ganoon ding paraan mo nauunawaan ang sarili mo. Ang iyong mga iniisip, nararamdaman at layunin at nagagawa mo pa ring magsalita ng may saysay at direksyon. Iyan ang susunod na hakbang. Ang matutong isaayos ang iyong mga iniisip upang kapag nagsalita ka, ang iyong mga salita ay may direksyon, pundasyon at bigat. Pag-aayos ng iyong mga kaisipan. May isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Kadalasan, kapag nahihirapan tayong magsalita ng malinaw, hindi ito dahil kulang tayo sa mga salita o dahil kinakabahan tayo, kundi dahil magulo ang ating iniisip. Isang ideya ang pumapasok habang hindi pa tapos ang isa. Isang pangungusap ang nawawala sa kalagitnaan dahil nalimutan mo kung ano nga ba ang ibig mong sabihin. At ang resulta, nalilito ang mga nakikinig at tayo mismo ay nalulunod sa sariling kaguluhan ng isipan. Ang tunay na problema ay hindi ang pagsasalita, kundi kung paano natin inaayos ang ating kaisipan bago tayo magsimulang magsalita. Itinuro ng mga Stoic na ang isipan ay kailangang sanayin upang maging malinaw at maayos. Tulad ng isang disiplinadong sundalo na alam kung ano ang ginagawa nito, bakit ito mahalaga, at ano ang susunod na hakbang. Ang isipan na walang disiplina ay parang apoy na ligaw, kumakalat sa lahat ng direksyon, at sinusunog pati na ang mismong mensaheng nais nating iparating. Kaya bago pa tayo matutong magsalita ng mahusay, kailangan muna nating matutong mag-isip ng may estruktura. Sa totoo lang, simple lang ito. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang tanungin ang sarili ng tatlong bagay. Ano ba talaga ang gusto kong sabihin? Bakit ito mahalaga? May halimbawa ba akong maibibigay para patunayan ito? Kapag sinabi mong, sa tingin ko hindi dapat palawakin ang proyektong ito dahil lumalampas na ang gastos sa budget, tulad ng nangyari sa Phase A, malinaw ang iyong mensahe at nakakumbinsi. Bakit? Dahil ito ay may direksyon, katuwiran at ebidensya. Isipin mo kung ilang beses mong alam na alam ang gusto mong sabihin, pero nang tanungin ka, nagsimula ka sa, ang ibig kong sabihin, at nawala ang buo mong punto. Hindi dahil kulang ka sa ideya, kundi dahil hindi mo pa nabigyan ng maayos na daloy ang mga ito. Tulad ng isang musikang walang ritmo, ang iyong mga salita ay nawalan ng agos at hindi nakakonect ang nakikinig sa nais mong iparating. Kaya malaking tulong ang paggawa ng munting balangkas, kahit sa isipan lang o kung maaari, isulat. Hindi kailangang mahaba, ilang bullet points lang, pangunahing ideya, dahilan, halimbawa, tunog simpleng bagay, kaya maraming tao ang nilalaktawan nito. Pero sa simpleng paraang ito nagsisimula ang tunay na kalinawan. Ang bawat pangungusap na binibigkas mo ay nagiging bahagi ng isang di nakikitang agos. May simula, gitna at wakas na inaakay ang tagapakinig sa direksyong may pag-unawa at tiwala. Ang isang taong sinanay ang isipan sa espiritu ng Stoic ay hindi nagpapalipad hangin ng salita. Bawat pangungusap ay refleksyon ng isang disiplinado at kalmadong pag-iisip, malinaw, eksakto at may layunin. Dahil ang pagsasalita ay hindi lang basta pagpuno ng katahimikan, ito ay paghahatid ng kahulugan. At kung gusto mong magkaroon ng bigat ang iyong mga salita, kailangan itong magkaroon ng istruktura.
Kapag natutunan mong pamahalaan ang agos ng iyong isipan, nawawala ang presyur na kailangan mong tunog magaling. Sa halip, nagsasalita ka ng malinaw, at ang kalinawang iyon ang dahilan kung bakit ka nagiging kapani-paniwala. At higit pa roon, iyan din ang pundasyon ng isang mas makapangyarihang bagay, kumpiyansa. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi umuusbong mula sa kaguluhan. At diyan tayo tutungo sa susunod. Paglinang ng kumpiyansa sa pagsasalita. Ang isang sundalo ay hindi humaharap sa labanan na puno ng takot, kundi may pananampalataya sa kanyang disiplina at kakayahan. Ganoon din ang kumpiyansa sa pagsasalita. Ang mga taong may tiwala sa kanilang pananalita ay hindi naghihintay ng perpektong sandali bago magsalita. Nagsasalita sila dahil alam nila kung ano ang tunay nilang kayang kontrolin, ang kanilang pag-iisip, mga kilos at pananaw. Itinuturo ng Stoicism na kung kaya mong pangibabawan ang iyong panloob na mundo, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng panlabas na kondisyon para manatiling matatag. At ang pagsasalita, na madalas ay tila panlabas lamang na pagpapahayag, ay isang salamin ng lakas na iyan mula sa loob. Ang kumpiyansa ay hindi basta dumarating na parang biyaya mula sa langit. Ito ay binubuo, isa-isang piraso, mula sa maliliit at paulit-ulit na gawain kahit pa tila nakakabagot. Subukan mong tumayo sa harap ng salamin at ulitin ang isa sa mga pag-uusap mo ngayong araw. I-record ang sarili. Pakinggan ito ng walang palusot. Maaring mapangiwi ka sa boses mo. Maaring mahiya ka. Ngunit itinuturo ng Stoicism na ang tunay na pag-unlad ay dumarating sa gitna ng hindi komportableng karanasan. Kailangan mong harapin ang iyong mga kahinaan kung nais mong hubugin ang mga ito bilang lakas. Ang mga salitang pantawid gaya ng parang o ay maaring mukhang walang epekto. Pero kadalasan hindi lang ito paghinto para huminga. Ginagamit ito para takasan ang kawalang katiyakan. Hindi hinihingi ng Stoicism na palagi kang mabilis o matalim. Sa katunayan, itinuturo nito ang kabaligtaran. Magsalita ng mas kaunti. Sabihin lang ang sapat. At gawin ito lamang kapag malinaw ang isipan. Palitan ang mga pantawid salita ng katahimikan. Hindi ito pag-uurong, ito ay pagkontrol. Ipinapakita nito na ikaw ay nagsasalita dahil pinili mo, hindi dahil napilitan ka. Ang kumpiyansa ay makikita rin sa kung paano sinusuportahan ng katawan ang iyong mga salita. Maaring tama ang sinasabi ng isang tao, pero kung iniiwasan ng eye contact, nakayuko ang balikat o hindi mapakali ang mga kamay, parang usok na lang ang mensahe nila, naglalaho. Tumayo ka ng tuwid, itaas ang ulo, at hayaang tumulong ang mga kamay sa pagpapaliwanag, hindi sa pagkalito ng mensahe. Itinuturo ng Stoicism na bawat kilos, kahit maliit, ay dapat may layunin. Isang tamang tango, isang matatag na tingin. Mas marami pa itong nasasabi tungkol sa iyong paninindigan kaysa sa alinmang salita. At kung nakakaramdam ka pa rin ng kaba bago magsalita, hindi ibig sabihin noon na hindi ka handa. Ang kaba ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay natural na hudyat na may pinipiling hamon ka. Hindi sinasabi ng Stoicism na iwasan ang emosyon, kundi lakaran ito, gamit ang katuwiran bilang gabay. Isipin mong malinaw kang nagsasalita, na tinatapos mo ito ng buo at may lakas, at pinakikinggan ka, hindi bilang pantasya, kundi bilang pagsasanay ng isipan na maniwala sa posibilidad. Maaaring iniisip mong hindi ka likas na kumpiyansang tao, pero iyan ay kwento ng nakaraan. Paalala ng Stoicism na tayo ay hinuhubog ng mga aksyon na pinipili natin ngayon, hindi ng mga lumang label. Bawat beses na nagsasalita ka ay isang pagkakataong magsimulang muli, isang sandaling maaari mong ariin.
At kung nahuhuli mong tinatanong ang sarili mo, karapat-dapat ba akong pakinggan? Baka ang totoong tanong ay, nakikinig ba talaga ako sa sarili kong tinig? Kung nakarating ka na rito, malinaw na ang layunin mo ay hindi lang gumaling magsalita, kundi mamuhay ng mas malalim, mas matatag. Iyan ang diwang Stoic, kumilos, hindi para magpasikat, kundi para lumikha ng tunay na halaga. Kung nakakonect ka sa mensaheng ito, pindutin ang like, hindi para sa suporta, kundi bilang paalala na ikaw ay nasa landas ng pag-angat. At manatili ka, dahil ang susunod ay hindi lang magpapalinaw sa iyong pananalita, pati ang iyong pamumuhay. Pag-aangkop ng iyong mensahe sa tagapakinig. Madalas tayong masyadong nakatuon sa pagiging magaling magsalita, kaya nakakalimutan natin ang tunay na layunin, ang maunawaan. Maraming tao ang ginugugol ang oras sa paghasa ng mga salita, paglinis ng tono ng boses, at pagsasanay ng kumpiyansang tindig. Ngunit nakakaligtaan ang pinakamahalagang bahagi, ang tagapakinig. Kapag nagsasalita ka, hindi ito isang monologo. Bawat salita ay bahagi ng isang buhay na pag-uusap kung saan ang emosyon at atensyon ay mas mahalaga kaysa sa galing sa retorika. Paalala ng mga Stoic, kung tunay mong nais na tanggapin ng iba ang iyong mga ideya, kailangan mong magkaroon ng kababaang loob upang lumabas sa sarili mong isipan at pumasok sa kanila. Ang pag-aangkop ng iyong mensahe ay hindi tungkol sa pagiging madulas o makinis magsalita. Ito ay palatandaan ng sariling disiplina, ang pinakapuso ng pilosopiyang Stoic. Hindi mo makokontrol ang magiging reaksyon ng iba, pero makokontrol mo kung paano ka makikipag-usap. Kapag may kausap kang bago, gumamit ng simpleng wika, mga halimbawang madaling ma-relate-an, at huwag gamitin ang kaalaman bilang sandata upang ipagmayabang ang talino. Kapag ang kausap mo ay eksperto, dumiretso ka sa punto. Buksan ang mas malalalim na anggulo at iwasang ulitin ang mga bagay na narinig na nila ng daan-daang beses. Ang ganitong kahusayan ay hindi nanggagaling sa teknik, kundi sa pagsisikap, ang handang paglalagay ng sarili sa kalagayan ng iba. Isang simpleng kilos na nangangailangan ng tunay na empatiya. Nakakagulat, pero habang mas ginagawa mo ito, mas tumitibay din ang iyong kumpiyansa. Dahil kapag nailipat mo na ang atensyon mo sa ibang tao, ang kaba, paano kung mali ang masabi ko? Huhusgahan ba nila ako? Ay unti-unting nawawala. Hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil wala ka ng panahon para intindihin ito. Masyado kang abala sa pagmamasid, pagtugon, at pakikipag-ugnayan. Nagsasalita ka hindi para maka-impress, kundi para mapaglingkuran ang nangyayari sa isipan ng kausap mo. At ang tunay na kumpiyansa, gaya ng turo ng mga Stoic, ay hindi galing sa pagkontrol sa iniisip ng iba tungkol sa'yo, kundi sa pagmamay-ari ng iyong sariling tugon sa mga ito. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong nagsasalita pero walang nakikinig? Habang may ilan na, kapag nagsalita ay tahimik ang lahat at napapailing sa pagsang-ayon. Ito'y dahil ang huli ay nagsasalita ayon sa pangangailangan ng tagapakinig, hindi lang ng sariling gustong ipahayag. Ang komunikasyon na walang pagsasaayos ay basta simpleng pagpapahayag lamang. Pero kapag iniakma mo ito, bumubuo ka ng tulay, isang landas na pareho ninyong tatahakin. Gaya ng sabi ng mga Stoic, ang mga salita ay dapat nagpapalinaw ng katotohanan, hindi nagpapalaki ng ego. At gaya ng nakasulat sa Biblia, ang inyong pananalita ay maging laging may biyaya na tinimplahan ng asin upang inyong malaman kung paano kayo dapat sumagot sa bawat isa. Hindi iyong payo para manalo, kundi gabay kung paano makisama sa kapwa. Isang biyayang ipinapanganak sa pusong marunong makinig at karunungang pumipili ng tamang mga salita. Magsimula ka sa pagmamasid,
sa pakikinig, at sa pagtatanong sa sarili. Ano ang pinakakailangan ng taong ito ngayon? Mula roon, hindi ka magsasalita para magpahanga, magsasalita ka para makipag-ugnayan, at iyan ang magtatangi sa iyo. Kapag naitayo mo na ang ugaling magmasid at mag-adjust, ang susunod na hakbang ay ang kumilos, hindi lang sa mga personal na pag-uusap kundi sa harap ng madla, kung saan lahat ng mata ay nasa iyo, kung saan tumitindi ang pressure at kung saan tunay na sinusubok ang iyong paninindigan. Kaya lumipat na tayo sa susunod na yugwat, ang matutong magsalita sa harap ng publiko. Hindi lang para hasain ang kakayahan, kundi upang linangin ang katahimikan sa kaluluwa. Pagpapalakas ng kasanayan sa pagsasalita sa harap ng publiko. Walang nagiging mahusay na tagapagsalita sa pamamagitan lang ng pananatiling tahimik, gaya ng walang nagiging mandirigma sa panonood lang mula sa sofa. Kung nais mong matutong magsalita ng maayos at tuloy-tuloy, kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Pero hindi ibig sabihin nito ay agad kang tatalon sa entablado. Nagsisimula ito sa mga pamilyar na lugar. Hapunan kasama ang pamilya, kape kasama ang matalik na kaibigan. Ang mga kaswal na usapang ito, na tila walang gaanong saysay, ang siyang nagsisilbing tunay mong larangan ng pagsasanay. Dito mo nahuhubog ang kontrol sa boses mo, sa titig mo, at sa hininga mo. Walang humuhusga sa iyo sa ganitong mga sitwasyon. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ito ang perpektong lugar upang magsanay. Itinuturo ng mga Stoic na hindi mo kayang kontrolin ang magiging resulta, pero palagi mong kayang kontrolin ang iyong mga kilos. Kaya sa halip na mangamba kung magiging maayos ba ang pagsasalita mo, ituon mo ang pansin sa paghahanda at sa mismong pagsulpot. Subukan mong ikwento ang isang karanasang dati mong ikinahiya. Ngunit ngayon, ikaw na ang may hawak ng kwento. Gamitin ang mga tamang paghinto, pagbago ng tono, at direktang eye contact. Huwag kang matakot gumamit ng mga visual aid, isang lumang litrato o isang bagay na may kahulugan sa iyo. Ang mga ito ay hindi lamang para sa audience, kundi para rin sa iyo. Isang sandata sa pagsasanay na makatutulong kapag nagsimulang manghina ang iyong kumpiyansa. Tulad ng espada ng baguhan, hindi pa para sa labanan, pero para matutunan mong humawak ng matatag. Maari ka ring magtanong habang nagsasalita, hindi para subukin ang audience, kundi upang isali sila sa iyong kwento. Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ang naroon? Isang tanong na gaya niyan ay lumilikha ng koneksyon. Huwag mong ituon ang atensyon sa pagmememorya ng bawat salita. Mas mahalaga ang damdaming gusto mong iwan sa mga tagapakinig. Maaaring hindi nila maalala ang bawat detalye, pero hindi nila malilimutan kung ano ang ipinadama mo sa kanila. Magsimula sa isang pangyayari na kamakailan lamang nangyari sa iyo. Ikwento mo ito ng may tunay na damdamin, sa simpleng wika, at may malinaw na daloy upang madali kang masundan. Ang pagsasalita ay hindi tungkol sa pagpapasiklab ng bokabularyo. Ito ay tungkol sa malinaw na paggabay sa kaisipan, gaya ng paglilinis ng magulong silid sa isipan at pag-anyaya sa iba na pumasok. Maliligaw ba sila o mailalakad mo ba sila sa daan na gugustuhin nilang manatili? Marami ang naniniwala na ang mahusay na pananalita ay isang biyaya. Pero sasabihin sa iyo ng mga Stoic, ang talento ay hindi maaasahan. Ang disiplina ang tunay na pundasyon. At ang disiplina ay nangangahulugang pagsasanay. Araw-araw, kahit kaunti. Huwag mong hintaying maging handa. Dahil hindi ito darating. Magsimula ka lang. Kahit pautal-utal ka pa, kahit mamula pa ang mukha mo, iyan mismo ang mga sandaling humuhubog sa tunay na paninindigan. At kung nais mong magkaroon ng tunay na kapangyarihan sa iyong mga salita,
may isang kasangkapan na mas makapangyarihan pa sa pagsasalita, ang pagsusulat. Ibinubunyag ng pagsusulat kung alin sa iyong iniisip ang buhol-buhol, kung ano ang kailangang alisin, at kung alin ang hindi pa hinog. Ito ang susunod na hakbang, kung saan ang iyong pag-iisip ay pinapatalas na parang bakal, at bawat salitang isinusulat mo ay tahimik na pagsasanay para sa iyong tinig. Doon tayo patungo, ang pagsusulat bilang landas tungo sa mas matibay at makapangyarihang pagsasalita, kung saan ang lohika ay hinuhubog linya kada linya, paggamit ng pagsusulat upang hasain ang pananalita. Ang mga taong mahusay magsalita ay hindi nagsisimula sa mismong pagsasalita. Nagsisimula sila sa pagsusulat, hindi dahil nais nilang maging manunulat, kundi dahil kailangan muna nilang linawin ang kanilang sarili bago asahang mauunawaan sila ng iba. Itinuro ng mga Stoic na upang mapangibabawan mo ang panlabas na mundo, kailangan mo munang mapangibabawan ang iyong panloob na mundo. At kung magulo ang iyong pag-iisip, ang iyong mga salita ay magiging ingay lamang na sumasalamin sa kaguluhang iyon. Ang pagsusulat ang paraan upang mapilitang bumagal, upang mapanood mo ang paglaladlad ng iyong mga kaisipan tulad ng mga linyang lumilitaw sa papel. Ang iyong isipan, hayag, titik kada titik. Hindi ito kailangang maging magarbo. Isang pahina ng journaling bawat umaga ay sapat na, habang tinatanong ang sarili ng mga simpleng tanong. Ano ang iniisip ko ngayon? Ano ang bumibigat sa akin? Ano ang karapat-dapat kong habulin? Ang maliliit na tanong na ito ay hindi lamang nagpapatahimik ng isipan, kundi sinasanay ka ring ayusin ang iyong mga ideya. Iyan ang pundasyon ng pananalitang malinaw at may saysay. Sa pagsusulat, nagsisimula kang mapansin kung aling mga salita ang palagi mong inuulit, kung anong mga ideya ang paulit-ulit na lumilitaw, at kung aling emosyon ang tahimik na humuhubog sa iyong lohika. Sa sandaling ito, hinahasa mo na ang iyong pag-iisip kahit hindi ka pa humaharap sa madla. Tinutulungan ka rin ng pagsusulat na pumili ng mga salita ng mas eksakto, isang bagay na kadalasang hindi natin nabibigyan ng pansin sa pang-araw-araw na pag-uusap. Kapag may taong paulit-ulit na nagsasabi ng parang, alam mo, o ganon, kadalasan ay hindi dahil kulang sila sa bokabularyo, kundi dahil hindi pa nila talaga tinanong ang sarili nila. Ano ba talaga ang gusto kong sabihin? Ang pag-edit ng sariling isinulat ay isang stoic na gawain. Putulin ang hindi kailangan, panatilihin ang may halaga. Huwag mahumaling sa mga linyang matalinhaga ngunit walang saysay. Sa ganitong paraan, natututo kang maging matalim sa sarili mong mga salita upang mas maging bukas ka sa pakikipag-usap sa iba. At kapag malinaw at buo na ang iyong isinulat, ang pagbabasa nito ng malakas ay nagiging ehersisyo upang sanayin ang iyong tinig na sumunod sa takbo ng iyong isipan. Maririnig mo kung saan ka funatitisod, kung saan mali ang diin, kung kailan ka nauubusan ng hininga o napuputol ang tiyempo. Mga bagay na madalas hindi natin napapansin kapag nagsasalita tayo ng biglaan. Sa bawat ganitong pagbasa, ginagawang kasangkapan ng iyong tinig, hindi bilang tago ng pag-aalinlangan, kundi bilang malinaw na anyo ng iyong pag-iisip. Maaring iniisip mong hindi ka manunulat, na wala kang sapat na salita. Pero tandaan mo, ang layunin ay hindi para maging magaling pakinggan, kundi maging totoo. Ang pagsusulat ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas, kundi sa paglilinaw ng pananaw. At kapag malinaw na ang iyong pagtingin, magiging malinaw na rin ang iyong pananalita. Ang nakapagtatakang bagay ay ito. Habang mas nagsusulat ka, mas kaunti ang takot mong magsalita. Hindi dahil tumaas ang iyong kumpiyansa, kundi dahil napagtanto mong karamihan sa takot
na dati mong nadarama ay galing sa pagiging hindi handa sa loob. At diyan tayo patungo sa susunod. Ang matutong harapin ang pagkabalisa, hindi sa pamamagitan ng pag-iwas, kundi sa harapang pakikipagsagupaan. Pagharap sa takot sa pagsasalita. May mga sandali na bago mo pa man masabi ang isang mahalagang bagay, parang niloloko ka na ng sarili mong katawan. Bumibilis ang tibok ng puso, pinagpapawisan ang mga palad, at tila nabubura ang laman ng isipan. Hindi dahil wala kang alam na sasabihin, kundi dahil may tahimik na alon na tinatawag na pagkabalisa na sumisirit mula sa loob mo. Ayon sa pilosopiyang Stoic, ang mga emosyon ay hindi kaaway na kailangang burahin. Sila'y mga senyas na dapat pagmasdan, unawain, at baguhin. Ang pagkabalisa ay hindi kahinaan. Isa itong tanda na may mahalaga kang kinakaharap. Sa halip na hayaang kontrolin ka nito, magsimula sa pinakamalapit, ang iyong paghinga. Huminga ka ng malalim sa loob ng 4 na segundo, pigilin sa loob ng 4, at ilabas din sa loob ng 4. Isang payak na ritmo, ngunit kaya nitong pakalmahin ang iyong sistema na para bang malamig na tubig sa nagbabagang palad. Hindi tayo tinuruan ng mga Stoic na takbuhan ng emosyon, kundi kung paano natin tutugunan ito. Sa paghawak mo sa iyong hininga, unti-unti mong muling kinukuha ang kontrol sa iyong katawan at kasabay nito ang iyong tinig. Ngunit hindi sapat ang kontrol lamang. Para makapagsalita ng malinaw, kailangan mong maging malinaw sa iyong isipan. Hindi naghihintay ng inspirasyon ang mga Stoic. Sila ay naghahanda. Lumalapit sila sa mahahalagang sitwasyon ng may layunin. Hindi para sa pagiging perpekto, kundi bilang respeto sa sarili at sa mga tagapakinig. Itanim mo sa isipan ang mga pangunahing punto. Ilarawan ang daloy ng iyong sasabihin gaya ng arkitektong gumuguhit ng plano. Habang mas handa ka, mas malaya kang makakagalaw, hindi ka na hinahatak-hatak ng kawalang katiyakan. Ito ang mahalaga. Ang pagkabalisa ay hindi kahinaan. Kinakabahan ka dahil mahalaga sa iyo ang ginagawa mo. Patunay ito na naroon ka, nakatayo sa gilid ng isang bagay na may lalim at saysay. Kapag tinignan mo ang takot hindi bilang hadlang, kundi bilang enerhiya, magagamit mo ito bilang tulak pasulong. Hindi ipinapangako ng Stoicism na wala kang mararamdaman. Ang itinuturo nito ay kung paano manatiling matatag sa gitna ng anumang damdaming dumarating. Kaya sa susunod na maramdaman mong kumakabog ang dibdib mo bago ka magsalita, itanong mo sa sarili, natatakot ba ako o handa na ako? Mas mahalaga kung ano ang gagawin mo pagkatapos ng tanong na iyon. Humakbang ka, magsalita ka, at patuloy kang magsanay. Dahil ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng pangangatog, kundi ang patuloy na pagharap kahit nanginginig. Ang pagtagumpayan ng takot ay hindi isang tagpong panalo, kundi isang ugali ng pamumuhay, isang uri ng disiplina na isinabuhay ng mga Stoic. Payapa, tapat, at hindi matitinag. At kung narating mo na ang bahaging ito, kung hinarap mo na ang bagay na kinatatakutan mo, marahil handa ka na rin sa huling aral na tanging sa patuloy na pagpipino natin mapapanatili ang kalidad ng bawat salitang ating binibigkas at bawat pagkilos na ating isinasagawa. Sa iisang buhay na ito na mayroon tayo, pag-unlad sa iyong kakayahang makipagkomunika. Maraming tao ang nangangarap na makapagsalita ng malinaw at may dating, pero nakakalimot sa isang payak na katotohanan. Ang kahusayan sa pananalita ay hindi likas. Ito ay hinuhubog. Alam na alam ito ng mga Stoic. Hindi nila hinabol ang biglaang pagiging perpekto. Ang pinili nila ay ang tuloy-tuloy at matiyagang pag-unlad. Itinuturo ng Stoicism na ang anumang kasanayan, maging ito man ay ang paggamit ng espada, kontrol sa emosyon, o malinaw na pananalita, ay nagsisimula sa maliliit,
sinasadya, at paulit-ulit na pagkilos. Walang taong nagigising isang araw na biglang mahusay at kaakit-akit magsalita. Ang ganitong uri ng tinig ay pinapanday sa pamamagitan ng pagkakamali, pagmamasid, pagwawasto, at pagtutok. Ang magagaling na tagapagsalita ay hindi lang mahusay magsalita, marunong din silang makinig. Nakikinig sila sa iba? Oo, pero mas mahalaga, nakikinig sila sa sarili, sa feedback ng kaibigan o katrabaho, sa mga tingin ng pag-aalinlangan, sa mga katahimikang tila humahaba. Hindi sila agad nagtatanggol ng sarili. Hinahanap nila kung saan sila naging malabo, kung ano ang hindi umabot sa layunin. Hindi sila perpeksyonista, sila'y matiisin. Gaya ng isang palayok na ginagamitan ng luwad, alam nilang ang mga unang likha ay maaring hindi pantay, basta't gumagaling ang kanilang mga kamay sa bawat gawa. Hanggang sa dumating ang punto na tumitingin na sila lampas sa sarili. Inaaral nila ang iba, ang mga tagapagsalitang hinahangaan nila. Pero hindi para manggaya, kundi para unawain. Bakit nakakakuha ng atensyon ng taong ito? Paano siya napapatahimik ang isang silid sa iisang linya? Hindi sila nabibighani sa estilo. Ang hanap nila ay diwa. Paano binalangkas ang ideya, kailan ang tamang paghinto, saan inilalagay ang diin? Kapag nanonood sila ng isang talumpati, hindi sila basta tagapakinig. Sila'y mga mag-aaral na tahimik na kumukuha ng tala sa isipan. Mula rito, lumalalim ang kuryosidad, hindi lang sa pagsasalita sa harap ng madla, kundi sa buong buhay. Nagbabasa sila upang paigtingin ang kaisipan. Nakikinig ng podcast upang palawakin ang pananaw. Sumasabak sa bagong ideya upang patalasin ang pag-iisip, hindi para magpakitang gilas, kundi upang kapag dumating ang sandali ng pagsasalita, hindi hungkag ang kanilang isip. Gaya ng sabi ng mga Stoic, ang pananalita ay tuktok lamang ng yelo. Ang lakas nito ay nasa lalim ng kaisipan sa ilalim nito. Kaya ang totoong tanong ay hindi, paano ba ako magiging mas mahusay magsalita? Kundi, namumuhay ba ako sa paraang karapat-dapat pakinggan? Kung malinaw ang iyong pamumuhay, magiging malinaw ang iyong mga salita. Kung tapat ka sa iyong sarili, lalalim ang bigat ng iyong tinig. At kung sa ngayon ay pakiramdam mong hindi ka pa mahusay magsalita, magsimula ka, hindi sa magarbong paraan. Tanungin mo ang kaibigan mo kung malinaw ang punto mo. Manood ka ng isang mahusay na tagapagsalita. Magbasa ng isang pahina ngayong gabi. Ang tunay na progreso ay hindi nagmumula sa isang biglaang tagumpay, kundi sa libo-libong maliliit at paulit-ulit na hakbang. At iyan mismo ang paraan ng pag-unlad ng mga Stoic, tahimik, tuloy-tuloy, at walang humpay.